Good morning! It's the 28th of December. Pasok si Manay. Pasok sa work. Ito ang aking rota. Pakita ko sa inyo ang aking route. This is my road to work. It's pagi morning. +1. Still cold, but cannot complain because it's a warmer weather today. Because usually at this time it's very cold, but it's not so cold this time, and we don't have snow during the Christmas. Because the snow fell like 3 weeks before Christmas, so that's why it's very unusual that we have brown Christmas. We call it brown Christmas because there's no snow on the ground during Christmas. It's not white Christmas. Usually we call it white Christmas because all the grounds, the trees is all white of snow. Even the children, they're looking for snow. They said that it's not Christmas, there's no snow. Anyways, so in few days, in 3 days, we're gonna be celebrating a new year, 2024 ahead. So I hope this new year would give peace to the whole world. Hoping na yung war matatapos na rin. Sana peace will prevail. When it's holiday like this, no school, the traffic is very loose. Hindi ako nata-traffic. Tingnan nyo. Ang luwang ng kalsada. Ang luwang ng kalsada, guys. Sana ganito araw-araw kasi usually palagi akong nata-traffic. Everyday going to work. Kung nakikita nyo siguro sa mga videos ko, sa mga upload ko, usually, sa mga short videos ko, nakikita nyo siguro na palagi akong naka-traffic. Lalo na dito sa exit na to. Ito, exit na to, exit na to. Yung pinapasukan ko, this is an exit going to downtown Montreal. And I have to cross the Champlain Bridge. So, ito siya. Paakyat na ako sa tulay. Malapit na sa tulay. Ayan. At ito namang sa sa right side ko na exit, kung nakikita nyo yung isang karato lang yan, exit yan papunta sa US. Ito, yan, itong isang maliit na karatola. Exit yan papunta sa US. Kasi malapit kami sa US, guys. Kaya tumatawid lang kami ng border, US na. Malapit kami sa US. Kaya palipat-lipat lang kami. Of course, pag citizen ka, yun. Pero pag under working permit, ang iba, nagbabayad sila ng visa like for 6 months. Inaano sila sa border. I think nagbabayad sila ng $7 US dollars. Para mabigyan sila ng parang temporary visa to stay in the US in 6 months. Kasi nga kung parang pupunta ka lang shopping ka, yun, binibigyan nila. Tapos meron ditong patrip yung mga organization, pag working permit na nakasama, yun nga lang natatagalan kami, or yung mga pa lang,
immigrant pa lang dito, minsan natatagalan kami sa border kasi nga yung mga walang visa, siyempre bine-verify nila bago sila bigyan ng visa na babayaran nila. Pero meron talagang merong hindi binibigyan, hindi lahat nabibigyan. Kasi merong one time na naiwan talaga sa border yung kasamahan namin. So nag-antay siya doon maghapon hanggang bumalik kami. Kasi nga lang naman yun, maghapon. So nag-antay siya doon. Kaya kawawa naman. Kaya siguro expired yung passport niya or something. Kaya hindi siya nakasama, hindi siya nabigyan. Pero yung iba nakabili ng nabigyan, hindi nakabili, nabigyan ng visa going to the US, which is valid for 6 months daw yun, $7 binayaran. So yun, hindi naman mahirap, basta hindi ka lang magsinungaling sa authority, sa border, madali lang naman. Kasi pag nagsinungaling ka, doon ka mahuhuli. Okay, nabanggit ko lang guys kasi yung kwento ko dahil nga na yung exit ng pa-US na nabanggit ko lang na malapit nga kami sa US, so tatawid lang kami ng border, ganun lang yun. So ito nasa na ako, nalampasan ko na yung kanyang landmark ng Champlain Bridge. So kung nakikita niyo yung apat na building yan is a condo. Dito yan sa maliit siyang town. Pero andito yung lahat ng mga condo na parang ang mga nakatira is mga ibang lahi. So mostly ang may-ari ng mga condo dito parang bulto-bultong bumibili. Bini-business nila usually mga Chinese. Mayayaman ang Chinese na pumupunta yata dito. Dami nilang mga properties dito, mga pinapapunta ng mga buildings. Siguro nga naman gamitin nilang investment na para kasi pag naman hindi ka lang basta-basta makaano din dito nga, kasi kailangan mo rin mag-ipon. Halimbawa bibili ka ng bahay, so kailangan mo mag-ipon. Tapos kung gusto mo rin makabili ng bahay, gamitin mong down payment yung parang retirement, yung tinatawag naming RRSP, yung parang sa retirement mo yun. Pwede mo siyang mahiram. Halimbawa meron ka ng 10,000 or 20,000 na naihulog, pwede mo siyang gamit as down payment sa bahay. Walang interest yun, pero ibabalik mo rin siya kasi for retirement mo nga yun. So walang interest yun na pwede mong hiramin. Tapos yun, and then yung bahay man naman, it's investment mo nga yan kasi as time goes by ba, nag-i-increase yung kanyang value. Tulad nung bahay namin, maliit lang siya, semi-detached siya, pero nasa corner nakuha namin, kaya mas malaki yung lote namin. Nabili namin siya. Ngayon ang kanyang value na is halos na double na, more than pa. Kaya yun, tumataas na yung value niya. Kaya kung ibibenta namin yun, siya, doble na yung price yung pagbili namin, na doble na, lampas sa doble na yung price niya. Ganun lang guys. Kaya since na malapit na ako mag-retire, 4 years pa. Ewan ko lang kung inabutan ako ng 67 ng retirement, lugi na naman ako niyan. Additional 2 years pa. So 5 years pa. 5 years. 6 years more to go. 67 ang retirement age na kung na-approve na siya. Ito guys, kung nakikita nyo yung mga buildings na yan is part na yan ng papasok sa downtown. At itong building na to na parang bilog-bilog ang mga haligi, pagawaan siya ng manufacturer siya ng flower. Ang brand niya is Rose brand na ng flower. Yun ang gawaan ng Parin company ang tawag. At sayang dito lang sa site ito, kung nakikita nyo sana sa baba ng tulay na to,
Yan ang Old Port. Yan, nakikita natin yung ano, makikita sana yung mga barko na nagaano ng mga containers. Nakikita dito sa tulay na to. Kaya lang ngayon, ano, ito matatakpan na halos dahil itong building na tong may maputi tinatayo pa lang na kondo yan. Yan. Ang daming mga kondo dito itinatayo noon nung bago lang ako dito. Ano to? Mga damuhan yan. Tapos ano, basta mga ano siya, ang tataas ng mga damo dito, kakatakot. Ngayon wala na, flat na siya, ginawa ng park. Tapos dami ng mga kondo. That was 24 years ago. Kasi nung dumating talaga ako dito, yung mga bundok-bundok na dati sa kalsada sa tabi na ano, ngayon flat na siya, may mga malls na. Dami na talagang pagbabago in 24 years. Kasi nung baguhan din ako, nung nag-iikot-ikot ako, siyempre may mga barkada din na itinutur din ako, nag-iikot-ikot kami, sinasama ko kung saan-saan. Yun, nadadaanan namin is mga bulubundukin ang side, left to right ng ano, highway, mga bulubundukin. Ngayon, pag dumadaan na kami, sabi ko ito na, laking pagbabago na. Mga dealership ng sasakyan, nagtataasan ng mga buildings, mga malls, tapos mga bahay na. Merong ano siya, yung parang sa loob, parang kung sa atin parang subdivision na sa loob niya nandiyan na yung mall, kumpleto na lahat, habang andyan lang yung bahay mo. So pagbaba mo sa bahay mo, ikot-ikot ka lang, andyan na lahat yung kailangan mo. May grocery na, may grocery store, may coffee shop, may restaurant. Tapos yun, makapamili ka na kung gusto mong bumili ng mga gamit mo or something, damit, kumpleto na within the area lang. Ayan, yun. Dito na ako mismo sa downtown, guys. Yan, makikita mo, new. Ito na ang heart ng city, crossing Renilebek. Tawag dito is Renilebek. Nandito yung mga ano, mga nagtataas ng mga buildings, mga insurance. Ang ganda dito, guys. Ano kami, naka-stop. Itong corner na building na yan, may letter R. Kung nakikita nyo, yan ay Renaissance, isang hotel. Hotel siya. Tapos, andyan sa kabila, yung ano, Purolator, yung mga nang ano, ng mga packages, mga international packages dyan. Tapos, yung sa una-unahan,